Hello, update sa sitwasyon ko. Nagtatanong kung kumusta na ako. Ito, susurvive pa rin. Iyon, kahit yung doktor, tinanong ko kahapon. Sabi ko, when I'm going to die, sabi ng doktor, no one will no one can tell kung ano mangyayari. Kasi wala daw makakapagsabi kung kailan. Sabi ko nga sa doktor, kung ako patay na, sabi ko sa mga anak ko, mga pamilya sa kahit kalik na pagpatay na ako, sabi ko, galing sa ospital, dalhin sa morgue, galing sa ospital, dalhin ako sa punerarya, diretso sa sementeryo, libing agad, wala na mga lamay-lamay. Tapos nagtawa lang yung doktor. Sabi ko, yan, wala nang lamay-lamay, para sabi ko, tapos na at mag-move on na ang lahat. Yan, ganun. Wala talaga makapagsabi kung kailan ang tao mamamatay. Ang Panginoon, Ama Hesukristo, siya lang ang makakapag-desisyon kung kailan. Yan. Marami nga na nag-ano sa akin, may nag-comment ng mga may nag-message sa akin noon, sabi sa akin, sana mamatay na daw ako. Tawa na lang ako. Dati pag may mga hater sa akin na nagka-comment o nagme-message, apektado ako. Siguro nakadagdag pa yan sa sa sakit ko. Kaya yan ang nangyari kay Dr. Ong, yung sikat na dyan sa Pilipinas, yung nagbibigay ng mga medical advice, yung nandyan siya sa YouTube. Kahit sa TikTok, palagi ko yung pinapanood si Dr. Ong. Sobra niyang stress sa pagbabasa sa kanya ng mga tao, na ibang tao, yun ang nagkakasakit. Yun nga. Kaya ako nagkasakit na dahil sa mga nangyari sa buhay ko, yung kararating ko lang dito sa Canada, na sobrang na-stress ako, sobrang na-depressed ako, at parang pakiramdam ko nag-iisa lang ako. Wala talaga akong mahingian ng advice, ng payo, walang nagbibigay sa akin ng ng magandang advice. Wala. Para akong nasa gitna ng dagat. Yan. Na nag-iisa. Kaya nag-ano talaga ako ng depression. Yun, sinasarili ko lang talaga. Kahit anong mga naririnig kong mga masasamang salita sa akin, nung baguhan pa lang ko dito, yung mga kahit medyo matagal-tagal na ako dito, kung nakakarating ako ng masasamang mga salita sa akin, tikom lang ang bibig ko. Yan. Kaya yung mga hirap na pinagdaanan ko dito sa Canada, kung ikumpira ako, para akong OFW sa ibang bansa. Yung mga Pilipina na
pinahirapan sa ibang bansa ng kanilang amo. Yan. Na yung ang iba nalapit kay si Raffy Tulfo. Ang iba nga nauwi sa Pilipinas, patay na sa mga pag-aabuso. Oh. Yan ang kinumpara ko sa sarili ko. Yan. Sinarili, kaya ako nagkasakit. Dahil nagbaba ang aking immune system. Yun. Kaya ang depression talaga at ang stress, nahina ang immune system talaga at nakakakuha ng sakit. Yan. Pero ngayon, kung kailan ako hindi ko na pinapansin ang mga panglalait sa akin, mga kukwento sa akin ng ibang tao na kinakat down ako, kung ano-ano mga pinagsasabi na wala namang katotohanan, mga paninira sa akin, paninira ng pagkatao ko. Kaya yun, hindi ko na pinapansin. Naiwas na lang ako. Mga manipulation ng ilang taon, mga cut down, mga maanong mga salita, mga abused, mga verbally abused, at physical abuse. Pinagdaanan ko yan. Pero tinikom ko lang ang bibig ko ng ilang taon. Ilang taon. Kaya yun. Dahil nakinimkim ko lang dito ang mga nangyayari sa buhay ko. Oh, kaya yan. Nag-catch up na sa akin. Yan. Kaya dapat, yan na sa mga nangyayari sa buhay ko, laban lang. Mga taong iyon na nag-wish na mamatay na ako. Laban lang. Sabi ko, kung talagang oras ko nang mamamatay, wala akong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Lahat naman tayo talaga mamamatay. Una-una lang. Kahit pa mga sikat na artista, mga mayayaman, mga celebrity, mga mayayaman na mga ibang tao, namamatay kapag oras na. Pag oras na ay talagang ang pera hindi makakapigil sa kamatayan ng isang tao. Kaya ang pananalig lang talaga yung maging mabuti ka sa iyong kapwa, yun. Kaya yun lang. Laban lang. At ito dinalagay ko isa-isa ang aking mga bubot. Siyempre, pag patay na ako, hindi ko na masusuot ito. Kaya yan. Huwag matakot sa kamatayan. Dahil lahat ng tao mamamatay. Isa-isa lang. Yan. Isa-isa lang. Una-una lang. Kaya, yung ibang tao na sobrang yabang, nakala nila walang kamatayan. Yan. Isipin na lahat ng tao mamamatay. Una-una lang. Yung sabi na, may ibang tao nang sabi na, kaya ako nagkasakit dahil napakasama ko. Ano daw ang ginawa kong kasamaan? Napakasama ko. Bakit? Nag-ano ba ako? Nang loko ng ng kapwa. Di ba akong naluloko?
Hindi ako nagkamkam ng ng hindi sa akin. Oh. Kaya kung anong kasamaan ko, kasi meron akong guilty conscience. Guilty conscience talaga. Meron ako niyan. Talaga, 100% talagang meron akong guilty conscience. Kaya, siguro, ang iba, walang guilty conscience. Ang iba, napapanood ko nga dyan kay Rafi Tulfo, sariling kapatid, pinapatay. Oh, sariling pamilya, nagpapatayan. Oh. Kaya, ang nagawa ng ganyan, walang guilty conscience. Kaya, kadugo, inaapi ang iba. Oh. Ganyan yan, kasi walang guilty conscience. Ay ako meron. Kung sakali man na hindi ako pahalagahan, dahil hindi naman ako mayaman, okay lang. Hindi appreciate ako, dahil hindi ako mayaman, okay lang. Tanggap ko yan. Kung hindi ako pansinin, ang tingin sa akin napaka-down, okay lang, tanggap ko yan. Alangan man na isiksik ko ang sarili ko, na, ano yan, na, ang tingin sa akin ay basura. O kaya, ito ang basura ko. Sinabi nga, na ang mga gamit ko yung basura. Ito ang basura ko. Sino ang gusto ng basura ko? Ito, ganun. Sino ang gusto ng basura ko? Yan. Kaya, yan, mga pinagdaanan ko. Inaano lang ako. Sinusubok lang ako ng demonyo. Kung hanggang saan kakapit ako sa Panginoon Ama Hesukristo. Ang iba kasi, pag nagkasakit, sinusumpa na ang Panginoon Ama Hesukristo. Natalikod na. Yung ang katabi ay yung ko share doon sa doon sa room ko sa ospital, kami lang dalawa, pero may barricade na ganyan. Kasi yan na may sakit din siya, sabi ko sa kanya magpunta doon sa prayer room sa at magpray. Yun sinabi niya sa akin, hindi siya naniniwala sa mga ganyan, hindi naniniwala at hindi siya naniniwala sa Panginoon na Jesucristo. Nasyak nga ako, pero wala akong magigawa. Ganun talaga yun. Kahit may sakit na siya, pero wala talaga siyang paniniwala sa Panginoon ang Jesucristo. Siguro, yun talaga ang paniniwala niya. Sa nangyari sa akin, mas lalo akong kumapit sa Panginoon na Jesucristo. Yan, kahit anong mga pagsubok na pinagdaanan ko, kumapit sa Kanya talaga. Hindi ako nagsumpa sa Panginoon na Jesucristo. Hindi ako nag-sabi na, ipapalit ang kaluluwa sa demonyo. Yan, o sa ang iba na ipapalit. Okay? Kung totoong may impyerno, ay matakot na doon sa impyerno ang huling pupuntahan. Kaya ayoko ng ganun. Kaya hanggang kaya ko, yan. Ang gustong kaya ko, hanggang nabubuhay ako,
gagawa ako ng kabutihan. Iyon. Dahil ano yan, yun ang gusto ko. Kahit nga mong sabi na may nagsabi sa akin na ako ang pinakamasama sa magkakapatid. Okay lang yan. Napakasama ko daw sa magkakapatid. Okay lang yan kung ano. Kung yan ang tingin sa akin na talagang napakasama ako, okay lang yan. Tanggap ko yan. Kaya yan. Ito, buhay pa rin. Nagaano pa rin, nakikipaglaban. Pero, hindi, dati takot akong mamatay. Pero, bakit ako matatakot? Kaya, dahil lahat naman talaga mamamatay. Una-una lang. Kaya, huwag magsabi sa akin na yung narinig, may sa akin na kaya daw kaya daw ako nagkasakit dahil sa napakasama ko. Pero hindi naisip na kaya ako nagkasakit dahil ilang taon akong na-depressed. More than 40 years. Simula nang dumating ako dito sa Canada, nag-ano na ako ng stress, nagkaroon na ako ng depression, na tinago ko lang ng maraming taon bago ako sa doktor, sa mga nangyari sa buhay ko. Kaya ayun, ano ka lang, happy ka lang, huwag tawa lang, hanggang kaya ko, tawa lang ako. Kaya marami nagsasabi na, ay wala naman akong sakit. Bakit ang isip na naman? Baka nagaano lang ako, nag-aarte lang para sa publicity. Biniyak ang utak ko, ang biniyak ang skull ko. Diyan nandiyan na yan. Ay, diyan yan ulo ko, biniyak diyan. See? Kaya, ay naku po. Kaya nga, tinatry ko na maging mabuti sa aking mga kapatid. Yun. Iba kong pamilya sa Pilipinas. Nagtatry ako na na maging mabuti sa kanila. Kaya, yan. Yung nakakayanan ko, yun lang. Ang nakaya ko, yun lang. Kasi hindi naman ako dito mayaman. Hindi naman ako mayaman dito sa Canada. Ako ay naghihirap dito. Sabi nga, sa lahat ng magkakapatid dito sa Canada, ako ang pinakamahirap. Okay lang yan. Kaya ang iba, walang respeto sa akin kasi mahirap ako. Yan. Naapak-apakan ako. Pero okay lang yan. Okay lang. Kaya nga, ba? Iwas na lang ako. Kasi mahirap na maglapit ka sa mayaman. Kasi hindi ko maabot. Yan. Kaya, yun lang ang sasabihin ko. Huwag makalimot sa Panginoon ang Jesucristo. Maging mabuti kayo sa magulang, mabuti sa kayong mga kapatid. Kung naghihirap, tulungan nyo. Ang magulang, pag matanda na, asikasuhin.
Ipakita ang pagmamahal habang buhay pa. Hindi yun kung kailan patay na. Tsaka ipapakita ang ang pagmamahal sa magulang. Paano na yun mararamdaman kung patay na? Kaya habang buhay pa, ipakita sa magulang na talagang mahal ang isang magulang. Ang ipakita ang pagmamahal, ang pag-aasikaso. Tingnan mo si Papa. May may mga kapatid ko napunta doon na inaasikaso si Papa, tapos may caregiver pa si Papa. Yan. Inaasikaso ng mga kapatid ko na nasa Pilipinas, si Papa, palit-palit sila. Si Bibi, napunta doon kay Papa. Kasi kahit malayo si Baby, sa si Roma, napunta doon sa kay Papa. Si Ate Ami, kahit malayo, napunta doon sa kay Papa. Si Susi, kahit busy, na nasa ospital, nagtatrabaho, minsan straight lang ilang oras. Pagbalik, inaasikaso si Papa, tapos may caregiver pa si Papa. Kaya asikaso. Kaya maswerte na mayroong mga anak si Papa, naasikaso si Papa. Pag dumating ang araw, na wala na si Papa, yun, wala siyang dalang hinanakit dito sa sa iba niyang mga anak. Yan. Kaya yan, sana kung meron pa kayong magulang, ipakita nyo ang pag-aasikaso, pakita nyo ang pagmamahal sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid. Ipakita ang pagmamahal at huwag mag-inggitan. Nakita nyo nang nakadapa dyan sa aanuhan pa, aapakan pa, at tapos ianuhan pa kung ano-ano pa ang sasabihin. Tapos pag nagbigay, ikakwento sa ibang tao na binigyan. Tapos saka huwag magtulong na kung talagang na matulong, huwag maghingi ng kabayaran. Ang tulong ay tulong. Kusa na tulong ang pamilya o kapatid, kusang matulong. Hindi yun sasabihan, ito mga utang mo, bayaran mo yan. Yan. Dapat sa una pa lang, nagsabi na yan, utang mo yan, bayaran mo. Kaya alam, hindi yung susurprisahin na yung parang yung tahong iyon ay parang yung yung nasa gitna ng ng dagat, sasabihan na utang mo yan, lahat ng utang mo bayaran mo. Yan. Dapat sabihin sa umpisa pa lang, nagsabi na yung mga natulong ko sa iyo, na ko sa iyo, utang yun. Para alam, hindi masurpresa. Para alam. Hindi yung matulong tapos mahingi ng hindi mahingi ng ng kabayaran. Nagbayad na, ipapagkwento pa sa ibang tao na tinulungan, ganito, tapos mga walang utang na loob, ganyan. Kaya ang iba naman, maniniwala, kasi alam mo, ang may tao na maganda magsalita. Kung ano yung mga kasinungalingan, iyon ang papaniwalaan ng ibang tao. Lalo na kung nabibigyan niya, yan.
Ay, talagang paniwala. Kaya, mahirap. Ito ang tandaan nyo. Kung mayroon kayong kapatid, o mga pinsan, o ano, huwag lumapit. Pag alam mo, mabunganga. Na ilang naghihirap ka na, sasalitaan ka pa ng masasama. Pinagdaanan ko yan. Yan. Kaya sana hindi mangyari sa inyo. Kaya, ay nako po. Kaya, at kung mayroon ka nung huwag magkimkim din dito. At kung anong talagang gusto mong sabihin, sabihin mo sa taong iyon na nag-aapi sa inyo. Hindi yung itatago lang dito. Yan, dyan. Kaya, taon, nadadagdagan yung mga hinanakit sa buhay. Yung naawa ka sa sarili mo. Yan. Dapat, pag nakita mo na masama ang pakita sa iyo kung ano ang trato sa iyo, tumindig sa sariling na ipaglaban mo ang sarili mo. Dahil habang buhay, aabusuhin ka talaga. Yan. Kaya yung sino man makapanood nito, yan. Maglumaban na ano ang sarili nyo. Huwag kayong magpaapi. Kahit kayo ay hindi mayaman at nag-aapi sa inyo ay yung mapera, huwag magpaapi. Dahil oras na magpaapi ka, patuloy na apihin ka. Dahil alam kong bakit, dahil kayang-kayang apihin ka. Pero oras na ipagtanggol mo ang sarili mo, protektahan mo ang sarili mo. Pag alam na hindi ka kayang apak-apakan, magkakaroon ng respeto sa iyo. Kaya, yung mga papanood ko sa mga vloggers na matinutulungan, mga kwento nila, ay nakakaawa talaga. Yan. Kaya, maswerte nga at may mga may mga vlogger na natulong sa mga mahihirap. Nakwento sila, mga pang-aapi sa kanila na sariling pamilya, sariling relatives, nakita nang naghihirap, aapakan pa. Kaya, grabe, may tao talagang ganyan. Sariling magulang, aapihin. Pabayaan ng magulang. Ay, napapanood ko yan sa vlogger sa YouTube. Mga matatanda na, mahihina na, pero nag-iisa sa buhay. Kaya ang iba nga na nalapit yan kay si Rafi Tulfo, nahingi ng tulong. Kaya, kawawa talaga. Kaya maswerte si Papa. Mayroong mga anak na nandyan. Nag-aasikaso ka, Papa. Sana mayroong kayong magulang na matanda na, mahina na, asikasuhin nyo habang buhay pa ang magulang nyo. Dahil mahirap na mawalaan ng magulang. Mahirap talaga mawala ng magulang. Meron akong kaklase, hindi ko na papangalanan. Siya, nasa San Felipe din dati. Sabay-sabay kami napunta sa eskwelahan. Nakwento sa akin na yun daw yung ina niya napakasama, sobrang istrikto. Tapos nag-wish siya na sana daw mamatay na.
Grabe. Nagulat ako. Yan, ano yan, naghuhugas ako ng pinggan. Yun, nandun pa kami sa San Miguel. Naghuhugas ako ng pinggan. May narinig ako grabe ang sigaw. Ay, namatay na pala yung, yung ina. Nang nagkita kami ulit, nagkwento sa akin na mahirap daw mawalaan ng ina. Yung lahat daw mga sinabi niya, pinagsisihan niyo na yun. Yun. Kaya umiiyak siya. Kaya hindi ko yun makalimutan talaga. Hanggang ngayon. Yan. Dahil kaya stricto, para maging mabuti ang yan, lumaki, na tumanda na maging mabuti. Dahil pag hindi na sa mga payo ng magulang, ay syempre ang kadalasan na napapasama. Yun lang sabihin ko. Ito, laban pa rin. At yan, ini-enjoy ko ang bawat minuto, oras, dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon Ama Jesucristo. Yun lang. Kaya God bless everyone. Yan. Salamat sa panonood. Okay.